Ay, what's up mga kabayan? Welcome back sa ating panibagong video. So, malakad-lakad na naman kayo mga kabayan papuntang supermarket. So, wala kaming gagawa na naman sa bahay kundi puro higa na lang. At saka sakit sa likod na puro higa. So, lakad-lakad na naman kami. Kasama ko. Kasi konti lang naman kami Pilipino dito sa accommodation. Nasa hotel na tinitira namin. So, lakad tayo. So, bagong lahat mga kabayan, mag-i-intro muna ako. Bye! So ayun na mga kabayan, may good news pala ako sa inyo sa mga kababayan natin na naghahangad gustong pumunta dito sa Croatia, sa mga nandyan sa Middle East mga kabayan. Meron pong agency na direct kumukuha dyan sa Middle East from dito sa Croatia mga kabayan. Kasi may kabayan ako nakausap o siya mismo nag-open up sa akin na nag-accept sila ng applicant ngayon. So nangangailangan sila ng pizza maker and cook na galing dyan sa Middle East. So yan yung good news mga kabayan, kasi sila yung mag-process sa inyo ng mga working permit. Tutulungan kayo nila papunta dito. So legit yun mga kabayan, kasi kaibigan ko yun. So yun na nga, i-message nyo ako sa aking Facebook page mga kabayan para mai-recommend ko kayo doon sa kanya, para mapag-usapan nyo kung ano yung process mga kabayan. So mga interesado lang naman mga kabayan dyan sa Middle East na gustong pumunta sa Croatia. So yung salary pala is 900 euro mga kabayan sahod. Libre na lahat, accommodation, food and transport mga kabayan. So sabi pa nga niya, yan sa screen niyan no, screenshot ko. Ayan, makikita nyo sa screen yung conversation namin mga kabayan. So naghahanap sila ng cook at saka pizza maker. 900 euro yung sahod, tapos libre nga lahat. So sabi pa nga niya, yung sahod na 900 niya is mababago pa yan pagdating nyo dito sa Croatia mga kabayan. So it means baka uabot pa yun ng 1,000 mahigit no na sahod mga kabayan, kung nagustuhan kayo ng employer. And meron pa silang mga vacancies mga kabayan. So magme-message nila sa akin kung ano yung mga vacancies na hiring nila papunta dito. So mga interesado dyan na sa Middle East, PM kayo sa akin sa Facebook page ko, Ilonggo Bisdak in Europe. Kung interesado kayo no, sa mga dyan, mga mahilig sa kusina o may experience sa kusina, message nyo lang ako mga kabayan. And kasi maraming hiring ngayon kasi papunta dito. Yan naman sila ng mga bagong aplikante, at saka maraming agencies na dito ngayon sa Croatia na nag-open ba na nag-open na nag-hired sa mga hilig mag-cross country. So baka chance mo nang mag-apply, interesado ka, apply kayo dito mga kabayan. At sa mga kabayan pala nagtatanong dyan, dahil sa mga previous vlog ko, kasi yung mga dahilan ng mga OFW o mga kababayan natin na tumatakas, so hindi nila na-gets yung video ko. Ay, sabi nga doon sa akin, may nag-comment niya sa akin ka, nabasa ko na sa previous vlog ko na nung una daw pangit yung Croatia, pangalawang video ko naman is hindi maganda dito sa Croatia. So yun experience ng ibang kabayan dito sa Croatia, hindi po yun sa pabago-bago yung statement ko sa mga vlog. Kumbaga yun lang yung isa based ng mga kababayan natin dito na experience nila, kasi hindi naman pare-parehas yung experience mga kabayan eh. Yung ibang kabayan natin naka-experience sila ng magandang treatment ng company, magandang treatment ng agency. Meron mga kabayan naman na swerte dito. Hiningal ako paglakad. May mga kabayan itong maswerte, deswerte lang. Kahit saang bansa ka naman mapunta, may maswerte, merong hindi sa mga employer, sa mga agency. So ayun, sana mapanood nyo to mga kabayan, kasi nga para maliwanagan din kayo sa mga nangyayari dito sa Croatia. For example, every winter season
marami talagang mga kabayan minsan na walang trabaho talaga pagdating ng winter. Kagaya last year sa experience ko dito sa Croatia, maraming mga kabayan na walang trabaho last winter kasi nag-renew ng panibagong working permit. Kasi last year kasi mga kabayan, yung mga company, for example yung factory worker o mga factory dito, pag wala ka pa talang ID o wala kang working permit na na-release, hindi ka talaga makapag-start. Pero sa ngayon mga kabayan, sa ibang kabayan ngayon, this seasons, kahit ongoing process pa yung working permit ninyo, pinapa-duty kayo, kumbaga waiting sa ID at waiting sa working permit, may trabaho na mga kabayan. So yun kagandahan. Hindi ako maglakad-lakad talaga. So ay sana maliwanagan kayo mga kabayan, no? Sana maliwanagan kayo sa, kaya yun sa mga nag-a-apply dito mga kabayan, tag nito, dapat maliwanagan kayo kasi yun talaga yung dito sa Croatia. Baga every summer, every season na winter, so bago-bago yung permit. For example, kung 6 months lang talaga yung contract mo, so tatanong pa nga kung magkatapos ng 6 months uuwi na sila ng Pilipinas. So hindi po, yung agency yung mag-provide sa inyo ng panibagong trabaho pagdating ng winter season. Wala kayong mag-alala, malaking butas na ilong ko kakalakan. Minsan lang kasi kami maglakad kasi more on scooter kami. So nasa isla kasi kami, maganda din kasi sa isla mga kabayan kasi hindi masyadong malamig, unlike dun sa Zagreb mga kabayan na nagni-negative talaga siya. Pero dito sa isla malamig naman siya kasi 16 degree, 9, 8 degree ganyan. Pinakamalamig dito ata sa isla 4 degree, pero hindi pa naman nangyayari. Mas malamig pa rin talaga sa Zagreb. Saka dito sobrang tahimik dito mga kabayan. Ayan sa mga nagbabalak talaga papunta dito sa Croatia, okay, magbahala mga kabayan. Nakadepende talaga sa swerte at sa diskarte ng Pilipino pagdating sa Croatia. Sa lahat ng bansa, sa lahat ng ibang bansa, ganun din naman nangyayari. Paswerte-swerte lang. Hanggat dito lang mga kabayan, sana napanood to na ibang mga kabayan. Sana nasagot ko din yung mga tanong nyo. And maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga bagong subscriber, mga bagong taga-subaybay natin sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. And if you have any questions mga kabayan, message nyo lang ako sa page ko, walang problema yan. I-replyan ko din kayo. Ilonggo Bistak in Europe. Ayan, so hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ciao.